Taurus. Hi mga ka-Amethyst ko, let's do a reading ngayong buwan ng Abril 2026 at ito po ang kauna-unahang mga video ang gagawin ko para sa taong ito. Sinabayan ko ang astrological new year ng Aries season na pumasok ngayong March. So katapusan ko ng March ito ginagawa. Kaya naman, para sa buong 2026 of April, Sun, Moon, and Rising Taurus, take what's going to resonate and leave the rest. Kahit na hindi po April, pag ito ay dumaan sa page niyo or feeds, watch it, but possibly may message ito para sa inyo. At same as same, pero mas reset ang panahon ito para sa 100% na goals or plans na gusto ng aking mga Taurus. Sanay sa komportableng buhay ang aking mga Taurus, Sun, Moon, Rising, kaya lang, kung meron kayong malalaking pagkakitaan, pera, or project, ipanalangin mo na itong mabuti or isikreto ito ng mabuti. Bakit? Para maramdaman ninyo yung kahit papaano kaligayahan doon sa mararating ninyong goal, makukumpletong goals, or may resources, tangible things, money, achievements, whatever that is. The best thing you can do is to pray for it, be grateful about it, and keep your life in a silent. Bakit? Para mas maramdaman niyo yung kapayapaan at kaligayahan at mas mabubuting tao yung makasama ninyo, makasalamuhan ninyo, or mas maraming mabait kapag wala sila malamang na alam tungkol sa inyong resources or achievements. Not unless kailangan i-publicize or kailangan base sa inyong career, trabaho, hindi may iwasang malaman ng iba. Pero kung kayo ang mag-initiate or kailangan ko itong ipagyabang, kailangan ko itong ipakita sa lahat, be very, very, very careful mga Taurus, Sun, Moon, Rising. Because ang kabaitan mo at kaligayahan ay kailangan daw munang sarilinin, itago sa bahay or tahanan, or mas maging humble, low-key, simple. Bakit? Para maiwasan ang malaking problema, takot, pangamba, pag-aalala, or pagkakaroon ng mga confusing moments sa mga susunod na linggo or buwan. Takot, pag-aalala. Nauna na ako magsalita bago lumabas ng barahang ito. Pero sabi dito, kung nasa panahon kasi ng crisis at mas marami ang namumblema, it's best for you, Taurus, Sun, Moon, Rising, to keep things hidden or be very practical. Hindi ito ang panahon para magmalaki, maging proud, mag-show off. Kasi delikado ito sa panahon ito. Especially sa crisis na nangyayari sa atin ngayon. Kung ikaw naman ay nasa malayong lugar or malayo sa kabihasnan, malayo ka sa syudad or nasa malayong lugar ka naman, lalo na rin, pwede mo isipin na okay naman ako, safe naman ako. But the truth is, kahit nasa malayo ka, ang mga tao namang connected sa'yo ang pwedeng magkaroon ng problema or mabalitaan o magkaroon ng issue. Okay? Or sila itong mahirapan. No? Pwedeng magkaroon ng cycle of events. There's a possibility now if you're traveling or in a different country, you would think na malayo ako, hindi naman ako kasama dyan. Pero still may mga parang cobweb or parang yung sa spider, meron ka pa rin kahit pa paanong mararamdamang epekto sa mga nangyayari na hindi ka naman talaga kasali. Sabi dito, okay? So, 9 diamond, yes, you can still gain resources, money, improve your home, improve your house, improve your family life, pero mas low-key, mas chill, okay? Mas chill. At ang mensahe naman ng Oracle card para sa'yo, the Grim Reaper. Naku, marami kayong clarity sa kung anong relasyon, koneksyon at mga kaibigan o kakilala yung mananatili sa buhay mo. There are some people in your life na wala na talaga. I-let go mo na, hindi mo na kakausapin, break na to, tapos na to, end na ito. And last, yes, especially
meron na ba sa inyo na parang gusto mo nang tapos na, pero bakit pa ulit-ulit, no? May karmic relationships na nangyayari sa ilang mga Taurus ko na yan. So, tingin ko ngayong April magkakaroon na ng clarification at power, resources, and confidence level na mamili. Meron ka ng kakayahan ng piling magstay or hindi. Okay? Or kung sakaling may pabalik-balik, hindi mo na pababalikin. Ganon. At ang iyong barahan naman sa tarot ay clarity, communication. Okay? Mas magiging matalas ang iyong dila. Be careful naman doon sa mga Taurus na magkakaroon talaga ng matinding mabibigat na salitang mabibitawan. So, ingat din naman kayo. Okay? Kasi sa tingin ko magiging matalas ang inyong mga pananalita sa panahon ito. Magiging klaro as long as you know na makakabuti sa sitwasyon, pero kung makaka-offend, insulto, or magkakaroon na ng problema na mas malaki, so kailangan din natin discernment kung kailan gagamitin ang tamang salita ng kahit na paano may konting respeto at alam ko anong kahihinat na nito. If ever na hindi maiwasan, then face the consequences, be strong and tough within this month, especially sa ending ng buong ito. At ang mensahe ng aking papa, gamit ang Chinese double sticks niya, lalo na kung marami ang nagsiselos or jealousy na nararamdaman mo ngayon, naramdaman mo na. So, since aware ka dito, pwede mo naman itong hindi mo na kailangan i-tolerate eh. Meron ka ng paraan para maiwasan, hindi na madagdagan pa yung selos, or para hindi ka mapagselosan, may mga bagay ka nang hindi gagawin, or lumayo ka na lamang sa kanila. At lalo na kung mga nagsiselos tungkol sa place, lugar, sitwasyon, or environment mo, bahay, tahanan, ngayon, it's the best time for you to have plans kung paano masisecure ang iyong bahay, lugar, sitwasyon, tahanan, o kung ano pa man yung establishment na yan para hindi na mapuno ng selos.